blessings. Pero ang puso po ng Panginoon talagang gusto niya tayong pagpalain, mga kapatid. So I pray na sa ating mga pag-aaral, makita talaga natin na ang Diyos natin really wants to release success and prosperity in our lives. So, mga anak niya tayo gusto niya tayo managana. Tayo nga mga magulang grabe na lang yung ating mga pangarap para sa ating mga anak, di ba? Gumanda ang buhay nila, maging maayos ang pamilya nila. So even more ang ating Diyos. Ang ating pong pag-uusapan, napakahalaga, napakaganda. Kung ang Diyos ay gusto niya na pagpalain tayo, in order to release, letter C, God's prosperity in our lives, we must put ourselves in a position to be blessed. I-release ni Lord yung blessing. Pero dapat ipoposisyon natin yung sarili natin sa mga lugar na kung saan nandoon ang kanyang pagpapala. May mga paraan po para ma-release yung mga material prosperity in our lives. So ano yung mga kailangan nating gawin sa buhay in any way that we can put ourselves in a position to be blessed? Isipin nyo, ang tanong nga rito naniniwala ba tayo na ang Diyos natin, He really desires to bless His people? Good. Yes, Lord. Pangalawa, ang Panginoon talagang yung obedience, talaga nagdadala ng pagpapala. Masaya ang Diyos pag pinagpapala tayo. Pero may lugar, may pamumuhay na talagang gusto ng Diyos, yun ay isang posisyon na kung saan doon niya i-release yung prosperity sa ating buhay. Nakakatuwa nga itong mga verses na babasahin natin. So, ito po yung mga formula, mga susi. At syempre, pag-aralan din natin yung susi at yung mga hadlang. Ano ba yung mga bagay na nagiging susi para sa pagpapala ng Diyos? And the opposite things will hinder prosperity. And minsan nakakalungkot, di ba? Binasa natin yung 29 ng Deuteronomy. Will bring even calamity at times. So magbabasa po tayo, no? Tawagin natin. Sister Cheng, pakibasa po yung Psalm 37:25 and Sister Michelle, Proverbs 5-10. So ano po yung mga dapat nating makita sa ating mga pamumuhay upang ma-receive natin, ma-release sa atin yung mga blessing ng Panginoon. At siyempre, hindi lamang yan material things. Ang dami nating pinag-usapan, di ba? Ilan yan? 13? 13, di ba? Na mga blessings na kung saan talagang ang Lord gusto niya tayong pagpalain sa iba't ibang paraan. So, Lord, ano po mga kailangan kong gawin? Ano yung mga dapat kong sa buhay, no? Na salita mo, O Diyos. Kasi alam niyo po, yung prosperity ng Lord, hindi lamang finances, di ba? Binasa natin yan. Sige. So, itong biblical prosperity na ito, talagang magiging mabunga tayo sa ating relasyon sa Panginoon. Hindi lang pera, kasama yung pera. Pero ito'y buhay na blessed na talagang Lord ang nagpapala sa atin in all areas. Yung pizza, no, buo lahat. So, ano kailangan natin gawin? Sige. Ano yung susi, kapatid? And ano yung mga hadlang? Sige. 37:25. Oh, grabe, no? Sa mga taong tapat. So, ang susi talaga po, isa sa mga susi. Check natin to sa sarili natin. Lord, ito ba yung pamumuhay ko? Is yung word ng righteousness. Pamumuhay ng matuwid, tama sa harapan ng Panginoon. Kahit po walang nakakakita, no? At syempre, hindi naman natin sinasabi yung righteousness is yung self-righteousness. It is the righteousness of Christ. Na dahil nasa atin si Kristo, siya ay matuwid, nabubuhay tayo ng matuwid. So pag sinabing righteousness, a righteous life, alam niyo po ito yung buhay na isinuko na sa Diyos. Talagang kailangan natin itong ipaglaban.
Kasi natutokso tayo. Paano ba, Lord, mabuhay ng matuwid? Simple lang, talikuran natin yung mga kasalanan sa ating pamumuhay. Isuko natin ang ating buong buhay sa Diyos. Ang ating buhay ay talagang, ang salita ng Diyos, ang maging buhay natin, maging banal tayo sa lahat ng paraan, mga kapatid. Alam nyo, binibless ni Lord yung mga matutuwid. May mga pagsubok, may mga problema, pero dahil matuwid, ino-honor sila ng Panginoon. Kaya alam nyo, sa pamumuhay natin, bilang mga sumasampalataya, alam ng Diyos kung nabubuhay tayo ng matuwid o hindi. Dahil alam nyo, yung blessing, andun sa righteousness eh. Kasi pag tama ang pamumuhay mo, tama rin yung mga nagiging desisyon mo. Hindi ka nagpapadala sa emosyon. Hindi ka natutokso sa kasalanan. Hindi ka nabibiktima ng gawa ng kaaway, di ba? Isipin nyo pa lang kung ila-apply natin yan eh. Kung matuwid tayo, hindi tayo papasok sa mga maling gawain, mga maruruming mga business na, alam mo yun, mga business deal, mga maling habits. So pag matuwid ang ating pamumuhay, iiwasan mo yung mga bagay na talagang makakasira sa pamilya mo. Makakasira sa relasyon mo sa Diyos. Hindi lamang spiritual to, no? Talagang ito yung practical application. Pakibasa yung hadlang sa Proverbs 5 verse 10. So, kailangan po ang pamumuhay ng matuwid, mga kapatid. Ayan, mga Kawikaan, chapter 5, verse 10. Sabi dito, ang yaman may uubusin ng taong di mo kilala. Mga pinagpaguran mo, makikinabang ay iba. Amen. Grabe, no? Yung ano naman yan, mga kapatid, pag pakibasa nga sis, ano mo yung context niya. Sa Proverbs chapter 5, buksan mo muna yung verse 7. Verse 7, ayan. Sabi dito, kaya nga aking anak sa akin ay makinig, huwag lilimutin salita ng aking bibig. Amen. Tuloy. Verse 8, lumayo ka sa babaeng masama ang pamumuhay, ni huwag kang lalapit sa pinto ng kanyang bahay. Baka dangal mo'y sirain at angkinin pa ng iba. Sa mga kamay ng masasama ay mamatay kang maaga. 10, Verse 10. ang yaman mo'y uubusin ng taong di mo kilala. Mga pinagpaguran mo, makikinabang ay iba. 11. 11, kung magkagayon, wakas mo ay anong saklap, walang matitira sa iyo, kundi butot balat. Yung immoralidad, pagiging immoral, ano yan, pinapayuhan niya yan si Solomon sa pamumuhay niya, di ba? Huwag kang papatol sa lumayo ka dyan sa mga masasamang babae. Kung i-apply naman natin yan sa pamumuhay natin, di ba yun yung parang infidelity? Yung pagtataksil ba? Ang immoralidad talagang wawasakin niya ng pamilya mo, wasak ang tiwala, wasak ang reputasyon mo. Talagang emotionally damaged. Kahit yung ating testimony damaged. Ano pa? Uubusin di ba? Ubus ang yaman, financial damage o loss. Grabe, no? Yung pinagpaguran mo. Ito yung mensahe ng Panginoon sa ating, sa aming mga lalaki, ganun din sa inyo. Manatili kayong tapat, matuwid. Nakakalungkot pero realidad yan. Dahil sa tukso, sa babae o sa lalaki, nasisira yung pamilya, yung marriage. Nasisira yung relasyon. Isipin nyo na lang kung magkaganyan. Huwag naman, no? Pero makakapaglingkod pa ba ng ng
talagang buong buo, di ba? Although si Lord nagpapatawad naman, pero may lamat na eh. Kasalanan talaga ang isa sa mga humahadlang para tayo ay pagpalain ng Diyos. Kaya kung kayo ay nananagana, kayo ay pinagpapala ng Lord, isa sa mga paraan para ma-maintain yung blessing na yan at mag-increase pa, proteksyonan niyo yung marriage niyo. Yung inyong asawa, hindi pwede na yung cellphone niya hindi niyo nababasa, hindi niyo nakikita. Huwag kayong umasa sa tiwala. Yan, titiwala naman ako sa kanya. Kapatid, kailangan natin ng bawat isa maging mapagbantay. Ang kaaway, makahanap ng butas. Kaya sa mga mag-asawa, dapat meron kayong access sa cellphone. Hindi nyo alam kung sino ka-chat niyan. Hindi, pastor, tiwala ako. Naku, nakita ko na yan. May kaso ng ganyan. Hindi niya alam, yun na pala. Sinira ang pamilya. Sinira ang relasyon, kaya pala hindi makaharap sa Diyos, hindi makapaglingkod. Nakakalungkot. Kasi naging kampante. Be watchful. No? Protect po yung yung marriage. Protection na natin. Magbantayan tayo. Hindi dahil wala tayong tiwala, kundi sa partner natin, kundi wala tayong tiwala dun sa kaaway. Kaya sa buhay natin, kung ikaw ay nandito, nakikinig ka, tanungin mo yung sarili mo, Lord, ano ba yung mga bagay na hindi banal, hindi matuwid sa iyong paningin? Meron ba tayong mga secret habits na talagang nagiging makasalanan ng ating pamumuhay? Nagiging banal ba tayo kahit wala po nakakakita? Yung pamumuhay ng matuwid, yan, protection po natin yan. Pero yung immoralidad, yan kahit anong trabaho mo, wasak, butas, nakakasira yan, salot yan. No? Sa ating pamumuhay, mga kapatid, iwasan po natin. Magpaalalahanan tayo, kasi ang kasalanan, masaya sa simula, pero pagkatapos ng wasak, di ba? Yan yung unang nangyari sa Garden of Eden. Kala nila, di ba? Ang sarap sa panlasa, magandang maging matalino, at maging katulad ng Diyos. Di ba? Ganda na ng relationship nila. Pero nung pumasok yung kasalanan, wasak ang pamilya. Instead na makaranas sila ng blessing, naku, tatanim na sila, naghihirap na sila. Tumutubo kasama tinik. Kaya kasalanan, tinik sa buhay ng tao yan. Itakwil natin yan. Yung kasamaan, takwil natin. So, ang susi po sa kasaganahan, napakalinaw. Si Lord, binibless niya yung righteous. Kaya mabuhay tayo ng matuwid. Piliin natin yung kabanalan. Salamat sa Diyos. Pangalawa, pagin natin si Mami A, pakibasa po ang 2 Chronicles 31:21. And Sister Noemi, Proverbs 3 verse 9. Sister Grace, pakibasa po yung Jeremiah 10:21. Jeremiah 10:21. So, pangalawang susi, una, righteousness. Pangalawang susi, position natin yung sarili natin is putting the Lord first. Putting the Lord first. Laging unahin ng Diyos. So, ang kalaban natin, kabaliktaran, not seeking the Lord. Sige po, pakibasa. 2 Chronicles 31:21. Naging matagumpay siya sapagkat ang lahat ng ginawa niya para sa templo at sa kanyang pagtupad sa kautusan ay ginawa niyang buong puso at katapatan sa kanyang.
Praise God. Sino yan, Mi? Sinong hari yan? Sinong hari nga ba to? Ang Si hari, si Hezekiah. Ezekias. Ezekiah. Yeah, si Hezekiah. Binless talaga siya ni Lord. Yung pinapagawa kasi ng Lord sa kanya, inuna niya eh. Di ba tandaan nyo sa Bible, Old Testament, yung mga kings may mga flaws? Kung ano-ano mga pinaggagawa ng mga hari. Di ba, sumamba sa mga rebulto, Diyos-Diyosan, inuna yung sarili, pero may mga hari namang mabuti, sumunod sa Diyos. At nung sila'y sumunod sa Diyos, talagang pinagpala yung kanilang pamamahala. So una-una, we put the Lord first. Ibig sabihin talagang kung ano pinapagawa ng Diyos ay yung priority natin eh. Di ba, pinag-aaralan natin sa schedule. Tandaan niyo yan, sa mga kapatiran natin na may mga events. Sinasabi ko sa inyo, at alam nyo naman yan, hindi ko sinasabi na huwag kayong mag-event ng Sunday, pero dalawa ang service natin. Unahin nyo si Lord. Kahit sa isa sa mga service natin, maka-attend kayo. Huwag tayong liliban sa mga gawain dahil sa pagkita ng pera. Oo, kailangan natin kumita ng pera, pero ang principle, when we put the Lord first, talagang live in His righteousness, Matthew 6:33, and all these things will be added unto you. Ang pagpapala talaga sa mga nag-o-honor sa Lord. Doon nagsisimula po ang kasaganahan sa schedule natin, sa decision. So pag tumatanggap tayo ng pera, saan ba natin yan lalagay? Kaya alam niyo po, bilang mga leaders, no, sabi ko sa inyo mga kapatid, nakakahiya, nakaka-guilty bilang mga leaders kapag hindi tayo nag-iikapo. Tayo nag-handle ng ministry, we lead people to Jesus, pero hindi tayo sumusunod in the area of money, may issue tayo. Di ba sabi yan ni Apostle Paul sa 1 Timothy verse 3, yung tagapangasiwa, kailangan hindi maibigin sa pera. Kaya alam nyo, ang remedy sa love of money is put God first. Unahin mo lagi ang Diyos. Sa atin po, no, bilang mga ministry leaders, napakahalaga ang pag-una sa Diyos, pagbabalik dun sa Kanya yung ikapu natin. Tandaan nyo, kapag hindi tayo nag-iikapu, hindi tayo nagtitiwala na ang Diyos ang bahala sa ating pamumuhay, siya magpapalago. Nakakatawa yung sharing ni Brother Huge. Brother Huge, congratulations ha sa promotion mo ha. Ang sharing ni Brother Eugene, matatawa ka na lang eh, di ba? Amen. Kilo sa buhay mo eh. Isa lang benta mo sa isang buong taon eh. Pero ikaw pa yung promoted na team leader, no? Grabe. Pabor ng Diyos eh. At dyan na magsisimula yung mga benta mo, bro. Hallelujah. Purihin ng Diyos sa buhay mo. Glory to God. Amen. Oo. Salamat sa Lord ang kaluwalhatian. Sa oras na ibinibigay natin sa ating Panginoon. May benta na nga, Pastor, sir. Oh! May benta ka na? Talaga? Glory to God. Grabe naman talaga. Kakausap lang natin yung promotion mo, tapos may benta ka na agad. Iba ko minus, Lord. Buhay ang Diyos, Gin. Hindi ikaw yan. Si Lord talaga yan. Pabor niya yan. Congratulations, brother. Salamat sa Diyos at talagang matagumpay. Yung nagpapala ng Panginoon. Unahin natin sa oras, sa paglilingkod natin, yung mga anak. Isa pong paalala, no, bilang mga magulang, yung mga anak natin. Lalo na't mga bata yan. Hindi sila ang masusunod sa schedule. Tayo ang magtuturo sa kanila kung sino ang uunahin nila sa schedule. Doon pa lang sa bahay, nagsisimula ka ng i-mold yung mga anak mo na, Lord, we put God first. Hindi tayo mag-schedule ng tamaan yung Sunday natin. Our plans, yung mga decision po natin, mga kapatid, napakahalaga. Ino-honor ni Lord yan. Proverbs 3 verse 9. Sige po. Proverbs 3 verse 9, sabi dito,
Parangalan mo ang Panginoon sa pamamagitan ng paghahandog sa Kanya ng mga unang bunga ng iyong ani. Amen. Sige, sis, tuloy mo sis sa verse 10. Maganda yung verse 10. Ano mangyayari? Verse 10, kapag ginawa mo ito, mapupuno ng ani ang iyong mga bodega. Wow. At aapaw ang inumin sa iyong mga sisiglan. Thank you, Lord. Praise God. Kapatid, hindi sinungaling ang Diyos. Tapat siya sa salita niya. Unahin mo siya. Actually, yung 9 to 10, ang context talaga niyan, yung first fruit. Yung unang bunga. Yung ating unang sweldo. Mga kapatid natin, may talagang testimony. Yung mga nag-honor kay Lord sa first fruit nila, kapatid, hanggang ngayon patuloy silang pinagpapala ng Diyos. Nananagana. Kasi why? Yun ang sabi niya eh. Hindi sinabi walang problema, pero may mga challenges ahead. Pero umaangat sa buhay. Pinagpapala talaga ng Diyos. Hindi pera ang Diyos nila eh. When we put God first, our tithes and our offering, when we make Him our priority, alam niyo ba mga kapatid, ibig sabihin, ina-acknowledge mo, kinikilala mo na ang Diyos ang nagbigay ng anong meron ka ngayon. Sabi ko nga sa iyo, yung unang benta namin ng ganito, yung unang sale namin sa bagong business na ganito, Lord, first fruit, ikaw yan. Sa'yo yan. Makikita po yan when we put God first sa finances natin. Hindi nagtatites tayo, hindi tayo nagtitip sa Diyos. Yung first ang binibigay natin, pinakamainam, hindi yung tira-tira leftover. Yes, it will cost us. It will sometimes it is sacrificial, pero pagsamba natin yan sa Diyos. Ayan po ang unahin natin ng Panginoon. Yan ang isang posisyon na kung saan doon niya tayo pagpapalain. Una siya, hindi siya huli. Pag may problema, tsaka lang tatawag sa Diyos, pero ang totoo, hindi niya inuna ang Diyos. Jeremiah 10:21, ano nangyari dyan? Jeremiah chapter 10 verse 21, sabi po dito, at sumagot si Jeremiah, ang aming mga pinunay pawang mga hangal, hindi sila sumangguni kay Yahweh, kaya hindi sila naging matagumpay, at ang mga tao'y nagsipangalat. Amen. Sabi, no? The leaders, the shepherds, did not seek the Lord. Kaya hindi sila nag-prosper. Kaya mga kapatid, no, hindi lamang sa iilang tao, yung iba sa inyo, alam ko, I think almost every one of us, ina-account talaga natin. Gusto natin talaga ma-bless tayo. Gusto natin maging successful tayo. Kung tayo ba yung nagsumusunod sa Panginoon sa pagbibigay natin. Hindi lahat ng member to. Hindi lang para sa member ha. Para to sa mga leaders. And if you are leading ministry, kapatid, talagang kailangan we lead by example na tayo mismo unang-unang na sumusunod sa pagbabalik sa Panginoon ng ikapo. Lagi ko nagagamit yung pagbabalik na pagdadala ng ikapo natin. Kasi hindi naman tayo nagbibigay kapag nagtatides tayo. The tithe belongs to the Lord. Tandaan nyo yan. Kapag binibigay natin yung tithes natin, sumweldo ka ng 15,000, 1.5 kay Lord yun, hindi ka pa nagbibigay. Pag nagdagdag ka ng 100, ginawa 1.6, doon ka nagbigay. Kasi yung tithe, hindi naman sa atin. Paano mo ibibigay yung hindi sa'yo? You bring, pag binasa nyo yung Malakay 10, ang word 3.10, word na ginamit doon is bring, hindi give. So sa ating mga leaders, yung iba sa atin talagang may mga challenges, financially hindi nakakasunod. Anong ginawa natin? Kilala natin yung mga yan. In-account natin, kailangan gawin mo to, para sa'yo din to. At pinless talaga sila ni Lord. Accountability yun sa atin mga leaders. Pag hindi tayo ayaw nating magpa-account, well, ang susi, ang talagang doon, kailangan maging humble tayo. Accountability, kailangan may nag-check sa atin. Pag hindi tayo chine-check, gagawin natin kung anong gusto natin gawin. Hindi tayo lalago.
hindi tayo makakasunod. Pero pag may nag-check ng journal, nakapag-journal tayo. Nabibless naman tayo pag nag-journal tayo. Uy, thank you Lord, nakapag-journal ako Lord. Kasi may nag-check. Okay din yun, makakatulong po yun. Ganun din sa tithing. Kaya ina-account natin ang bawat isa. Tayo mga leaders, dapat nag-tithes tayo. Dapat po yun. Principle po yun. We lead by example. And then, kung nakapag-tithes tayo online, nakapagbigay tayo sa envelope, may mga kapatid tayo na hindi nagre-report, nag-account kasi si Tita Ami bilang niya yan eh. Kita niya kung nagbigay si Gento kasi yun yung kanilang giving. At nagre-report naman, Tita, Gento, konti lang yung medyo bawas ha. Nakikita nila sa envelope po yan. Ano po yan? Part po yun ng accountability. So, by the grace of God, magawa natin lahat ng ito. Hindi natin pinagmamalaki na tayo ay sumusuway. We are thanking the Lord sa ating mga kapatid. And tandaan nyo, ang mga sumusunod sa Diyos talagang pagpapalain niya. Tayo po mga kapatid, iposisyon natin ang sarili natin dito, Lord. I will seek you first. Sa budget namin, sa schedule namin, sa mga desisyon namin. Napakahalaga po niyan. So, ang susi, unahin natin ang Panginoon. Huwag natin siyang ihuhuli. Mararanasan natin ang pagtatagumpay. Pangatlo po, anong posisyon na kailangan natin gawin? Tawagin natin si Brother Huge. Pwede ka na magbasa? Amen po. Jeremiah 17:7-8. Mahina. Hello? Hello? Malakas po kasi ulan. Umulan na dyan. Dito, hindi pa. Wait lang po. Pag-pray din natin yung bagyo. Malusaw. O, di bale. Si ano nyo muna? Jeremiah 17. Sige. 17:7-8. And then si Mami Ading. Jeremiah 17:5-6. Sige po. Amen. Sabi po rito sa kanyang salita. Jeremiah 17:7-8. Mapalad ng taong nagtitiwala kay Yahweh, pagpapalain ang umaasa sa kanya. Katulad niya ay isang punong kahoy na nakatanim sa tabi ng batisan. Umuugat ay patungo sa tubig. Ito nanganganib kahit na mananatiling lumpian ang mga dahon nito. Kahit hindi umulan ay wala itong alalahanin. Hindi pa rin itong mamumunga. Amen. Wala po ba? Ko, nakamute pala ako. Sige. Brother Huge, medyo mahina yung dating sa akin. Sa inyo rin ba? Yes Hindi po. namin narinig. Oo nga. Di bale, ito na lang po. Basahin ko po Sabi ng 7-8, mapalad, bless ang taong nagtitiwala kay Yahweh. Pagpapalain ang mga umaasa sa Kanya. Katulad niya isang punong kahoy na nakatanim sa tabi ng batisan. Ang mga ugat ay patungo sa tubig. Hindi manganganib kahit dumating ang tag-init. Sapagkat mananatiling luntian o green ang mga dahon nito. Kahit umulan, wala itong aalalahanin. Patuloy pa rin itong mamumunga. Kita niyo po mga kapatid. So una, yung position para maranasan na yung release ng Diyos sa financial blessing, matuwid na buhay. Pangalawa, at huwag tayong gumawa ng kasalanan at sigurado hindi mahadlangan ng mga pagpapala. Pangalawa, unahin ng Diyos. Pag di natin inuuna ang Panginoon, hinuhuli natin siya. Nako,
Hindi ito magandang patotoo sa atin. Pangatlo po, ang posisyon nating dapat isabuhay ay ang pagtitiwala sa Diyos. Trusting in God. So, ito pong verse 5 to 6 and 7 to 8, makikita natin dito yung contrast, no, yung pagkakaiba ng isang taong nagtitiwala sa Diyos at ang isang taong nagtitiwala sa sarili niyang lakas. O, unahin natin yung nagtitiwala sa kanyang sariling lakas. Mami Ading. Sa na to, Jeremiah ba? Jeremiah 17:5 and 6. Okay, sabi dito, sinasabi ni Yahweh, susumpain ko ang sino mang tumatalikod sa akin at nagtitiwala sa kanyang kapwa-tao sa lakas sa mga taong may hangganan ang buhay. Ang katulad niya ay halamang tumubo sa disyerto, sa lupang tuyo at maalat, na walang ibang tumutubo, walang mabuting mangyayari sa kanya. Thank you, Lord. Kita nyo? Kapag sa tao tayo nagtitiwala, sino yung mga tao? Kasama sarili natin. Pag hindi tayo nagtitiwala sa Diyos, hindi natin inuuna ang Diyos, ibig sabihin hindi tayo nagtitiwala sa Kanya. Nagtitiwala tayo sa tao, sa trabaho, sa kumpanya natin, sa kakayahan natin. Sabi niya, anong contrast nito? Anong pagkakaiba? Halamang tumubo sa disyerto. Yung kanina, tumubo na nakatabi sa tabi ng batisan. Yung hindi nagtitiwala sa Diyos, lupang tuyo, maalat, walang tumutubo, walang mabuting mangyayari sa Kanya. Pero ang pagtitiwala sa Diyos, kapatid, kahit na tag-init, hindi ka mangangamba, hindi ka mangangani. Bakit? Connected ka eh. Yung punong kahoy na nakatanim sa tabi ng batisan, yung ugat patungo sa tubig. Luntian ng mga dahon kahit hindi umulan. Walang alalahanin, patuloy kang mamumunga. Ibig sabihin, kita nyo yung prosperity dito, no? Ay hindi nakadepende sa season. Tag-ulan ngayon, tag-init ngayon, parang walang harvest Medyo matumal ngayon. Yung isang kapatid natin nagsabi sa atin, Pastor, pag-pray mo kami kasi ang talagang season lang ng mga event namin, mga November, December, pero hindi. Ang Diyos kaya tayong pagpalain sa kahit anong buwan. Amen ba, mga kapatid? Kaya tayong pagpalain. Maaring matumal sa mundo, pero pag ang Diyos kumilos, patuloy kang magiging mabunga. Ibig sabihin yung pagtitiwala mo sa Diyos, naroon, hindi sa sariling diskarte, hindi sa sarili nating galing, sa connection natin, hindi po sagot sa success and prosperity yung pagiging masipag lamang. Dito sa verse na ito, importante naman masipag tayo. We work hard, we work smart, pero most important is we trust the Lord. Pero syempre, when we trust the Lord, hindi naman natin sinasabi, passive, magiging tamad na tayo. Hindi. Tatrabaho ka pa rin, magbi-business ka pa rin, magpaplano, magaling kang tagapamahala or steward. Pero gawin mo yung the best mo, pero si Lord pa rin ang pinagkakatiwalaan mo magpapalago ng negosyo, trabaho. Si Lord pa rin ang magpo-provide sa mga pangangailangan. Sinasabi mo pa rin na siya ang source ng lahat. Hindi yung kumpanya, hindi yung galing natin, diskarte, kundi ang ating Diyos. Alam niya naman kung nagtitiwala tayo sa Kanya. Kaya mga kapatid, tatlong bagay kung saan iposisyon natin ang ating sarili. Pagpapalain tayo ng Diyos. At iwasan natin yung tatlong bagay din na de-drain ng mga blessing. Nahi-stop ang mga blessing. Ano yun? Una, righteousness. Mabuhay tayo ng matuwid. Pangalawa, putting God first. And pangatlo, trusting the Lord. Panginoon, maraming salamat po